Good afternoon, sir. My name is Isidro Rodrigo C. Trinidad. Section 11. Schedule of the class is 6:30 to 7:30 p.m. CLG 5 under Sir Abdul Jabbar Gimar. I have a 5 purpose. I chose this topic is first is it is a fundamental to understand how cases are decided in the court. Second, is train the critical thinking and evaluating evidence of legal strategy. Third, is help avoid common misconception about the presumption in law. Fourth, it is a highly relevant in both civil and criminal case and criminal proceeding. Fifth is it is a frequently tested by bar exam. It is a vital legal practice. The topic for today is all about the Section 1 Burden of Proof and Proof of Evidence Rule of 131. Burden of the Proof. It is a duty of the party to present the evidence issue necessary to establish his or her claim for defense by the amount of evidence required by law. Burden of Proof can never be shift. Halimbawa, kung ikaw nag-akusa, dapat ikaw ang magpakita ng ebidensya o para mapatunay sa inyong akusasyon. Halimbawa, si Jen nagsampa ng kaso laban kay Ben dahil sa umamoy utang na 50,000 ni si Jen na ang nagsasakdal na i-complain, kaya siya ang may burden of proof na kailangan niyang magpakita ng ebidensya tulad ng mga kasulatan o resibo na magpatunay na umutang si Ben na hindi pa nabayaran. Sa burden of proof naman burden of evidence naman it is a duty of the party to present the evidence sufficient to establish the rebut of the fact and issue to establish a prima facie case. Burden of evidence may shift from one of party to another in the course of the proceeding of dependent in the exigencies of the case. Ito ay pwedeng lumipat-lipat na evidence depende sa takbo ng paglilitis. Iba ito sa burden of proof na hindi lumilipat. Ang goal ng burden of evidence ay mapakita na may sapat na basihan ang kaso ng prima facie case o kontrahin ang panumang ebidensya na kabila ng panig o nagpapatunay na umutang na si Ben. So magpalabas siya ng resibo o kasulat na may pirma ni Ben. Ito ay sapat na para mabuo ang prima facie case. Ngayon, lilipat ng burden of evidence kay Ben dahil nakapagpakita si Ana ng sapat na ebidensya tungkulin kay ni Ben na ngayon pabuluhan ito. Halimbawa, ipakita na ang bayad na pala ang utang o piki ang dokumenta. Concept. It's required to that party to produce a degree of proof required by law, whether a preordinance of evidence in the civil cases. Clear. Ang ibig sabihin na mas mabigat pa o mas kapanipamala ang ebidensya ng isang panig na kaysa kabila. And second is convincing evidence in a certain special civil or action. Ibig sabihin nito ay mas mataas kaysa preponderance o kailangan na mas malinaw at mas tiyak na ebidensya. And prove beyond reasonable doubt in criminal cases. Ito ay ang pinakamataas na standard na wala nang makatwirang pag-aalinlangan sa kasalanang akusado. Purpose ay ensure that a claim are not merely of alleged but substantiated by the appropriate and sufficient evidence. Ito ay nakusa lamang ngunit sinusuportahan ng angkop ng sapat na ebidensya. Covers of the proof. General role. A party to allege the affirmative of an issue where the burden of proof. Ito ang general rule ay karaniwang na may burden of proof na upang itatag ang sanhi ng aksyon. O halimbawa, si Mi ay nagsasabi na may affirmative
presumptive na utang si Joey. Kaya siya ang may burden of proof na kailangan niyang magpakita ng resibo o kasulatan o message na magpapatunay na umutang siya si Joey, na hindi si Joey ang kailangan magpatunay na wala siyang utang. About criminal cases. Criminal cases. The prosecution diverse that the burden of proving to the guilt of the accused beyond reasonable doubt. Ito na daw ay patunayan na pagkakasala ng akusado ng higit pa sa katuwirang pagdududa. Halimbawa, si Brian na inukusahan ng pagnakaw ng tindahan ni Ivan. Ang pagsampa ng kaso ay sinasabi ang may burden of proof na kailangan magpakita ng prosecution na matibay na ebidensya ng like ng CCTV or testigo. How it is shift. First is establish a prima facie case. Once a plaintiff in a civil case of the prosecution and a criminal case meet the initial burden. First kay establish a prima case the burden of evidence. Share to the defending party at to rebut the evidence. Ang prima case ay tumutukoy na sa mga sitwasyon kung saan ang partido ay nagdadala ng kaso or plaintiff na isang kaso na kriminal na papakita sa sapat na ebidensya na unang tingin na kung hindi pinabuluan ay sapat upang patunayan na or ang parapatan. Si Canis, after rebuttal, if the defendant's occurrence accused or effectively rebut the prima facie case, the burden of evidence may shift back to the claimant of prosecution to repeat the rebuttal. Ito ay palitan ng ebidensya kapag may mapatibay ng sagot na depensa, kailangan naming muli patunayan o pasinungalingan o kontrahin ang rebuttal. Halimbawa, maaaring maglabas si Jen ng ebidensya na piki ang karagdagang kasunduan o hindi ito ay nakapagsunduan ng maayos. Third is end result. This bit of this shift in the burden of evidence, the burden of proof, the overall duty to establish the case remain with the party who initially carried and earned it. Ito ay kahit ang tagumpayan na makasagot ng kabilang panig na depensa ay nagsumpa pa rin ng kaso na obligasyon si anak lubusang patunayan na kanilang mga aligasyon. In the criminal cases, if ever na shift from the prosecution, so ang kasong kriminal na ay prosecution ay pinagpanig ng isang estado o gobyerno na ang may pasanay patunay na nagkakasala o nakakusado. In a civil case, if the generally stay with a plaintiff except where the law or specific presumption otherwise to require the defendant to prove the fact. Ito ay kung saan ang batas o isang legal na presumption ay nagre-require depensa the defendant na mapapatunay na isang particular na katotohanan tulad ng mga affirmative defense. Presumption as an assumption of the fact resulting from the role of the law which require the some fact to assume from another fact or set of a fact. Ibig sabihin, kung mapatunay ng unang katotohanan, dapat ipagpalagay na totoo rin ang ikalawang katotohanan maliban na kung mapasinungalingan naman. Jurisprudence. The presumption is not evidence, it merely affect the burden of appearing of evidence. Ang presumption ay hindi mismo ebidensya. Ito ay legal na palagay at ginagamit habang wala pang ebidensya sa isang particular. Conclusive to presumption. Rebuttal of presumption, one which of no evidence however strong agreement of consideration will be a permit to overcome. Ito ay hindi tinatanggap ng korte
ng anumang ebidensya na salungat dito. Kapag sinabi ng batas na may conclusive presumption ay tanggap na iyon bilang totoo at hindi pwedeng question yan. Conclusive presumption. The following instance of the conclusive presumption. First is, however, to fairly have has by his set on declaration act of omission intentionally of the and to act upon such belief he or he cannot in the litigation arising of the such declaration act of omission be permitted to falsify. Ang ibig sabihin po ito ay kapag ang isang tao na pamamagitan ng kaniyang sarili o pahayag o kilos o pananamhimik ay nasadyang paniniwalaan ng ibang tao sa isang bagay na sila ay totoo at taong iyon ay kumikilos batay sa paniniwalang hindi maaari na pasinungalingan o unang tao na kanyang sarili ay isasabi na ginagawa o ipapahuwatig na anumang kaso ay may kinalaman dito. Second is the tenant is not permitted to deny the title of his or her landlord at a time of the commitment of the relation of landlord and tenant between them. Ito may relasyon ng landlord and tenant ay may conclusive presumption na tinatanggap ng tenant na ang landlord ay may karapatan na sa pag-arian ng property sa panahon ng pagsimula at ng kanilang kasunduan ay kahit anumang mangyayari hindi marinig ng hindi maaring balikan ng tenant ang kanilang kasunduan. Yan lang po. Thank you.